Ok, comencemos la lección 70, Spanish Conjunctions o las conjunciones. Spanish Conjunctions. Ano ba itong conjunctions? Ang conjunctions ay mga salitang ginagamit para pagdugtungin ang ideas. Clause, yung mga word, phrases, clauses, para bumuo ng isang panibagong idea or isang idea. So, ang Tagalog equivalent nito ay at, o, pero, ngunit, kundi, etc., etc. So, same concept lang rin naman sa Spanish language, pero meron lang ilang mga pronunciation rules na kakaiba. Kakaiba siya sa Tagalog grammar at kakaiba rin siya sa English grammar. So, ano-ano ba yung mga yun? So, pag-aaralan natin ngayon ay ang conjunctions. Ano ba yung mga common conjunction sa Spanish language? O basahin natin isa-isa. I, e, o, u, pero, mas, sino, ni. Isa-isay natin. So yung i, yan ay at, ay at rin yan or end, pero ginagamit yan bago ang e or e sound. O, in-emphasize ko sound. Okay, mamaya makikita niyo yung exemption. Yung O, yan ay or O sa Tagalog. Yung U, ginagamit rin yan as or kung ang susunod na salita ay nagsisimula or may tunog na O. Okay? Pero ay pero rin sa Tagalog. Mas ay parang pero or ngunit, kumbaga ginagamit siya formally or sa mga literary or literature. Sino ginagamit kapag negative ang sentence. Parang pero siya, pero ginagamit siya pang may no sa unahan ng pangungusap. And yung ni ginagamit sa, or ginagamit as double negative. Okay, isa-isahin natin para mas maging klaro sa inyo. Number one, E. Ang pronunciation niyan ay E, hindi Y, no? La letra Y o Y. So, ginagamit para magdugtong ng ideas. So, and or at. For example, hablo Ingles y Espanyol. I speak English and Spanish. Nagsasalita ako ng Ingles at Espanyol o Kastila. Compro pan y leche. Trabajo y estudio. Ella canta y baila. So, alam na naman natin yan, y. Ngayon, dito maraming beginner ang nagkakamali kasi kala nila lahat ay i na. Kapag ang salita na idudugtong mo ay mayroong tunog na i, magiging yung i. O magiging yung at or end. Por ejemplo, Espanyol, Ingles. Bakit naging Kasi yung Ingles, yung tunog niya, yung first syllable ay E. So, hindi, kasi magiging awkward, di ba? Espanyol, Ingles. I. Ayaw ng Espanyol na ganun. Kaya kino-convert nila sa kapag ang kasunod na tunog ay E. Letter I or HI. Again, yung tunog I. Espanyol, Ingles. Padre, hijo. Madre, hija. Hindi madre y hija. Madre hija. Limpieza, higiene. Cleanliness and hygiene. Aguja, hilo. Mali yung spelling pala niyan. Correction, aguja con la letra J, J. Sinulid at karayom. Okay? Exemption, kung ang E ay hindi tunog E, gagamitin pa rin natin ang letter Y o Y or Y. So, hindi ibig sabihin na HI ang kasunod na salita ay automatically N na siya. For example, asukar, yelo.
Kasi yung yellow, bagamat nagsisimula siya sa HI, ang tunog niya ay hindi E, kundi ye. Yellow. Nakuha nyo? So, E pa rin ang gagamitin natin, letter Y, E. Madera, E. Hierro. Hierro. O, wood and steel. Tierra, E. Hierba. Dirt and grass. Tierra, E. Hierba. So again, kapag ang tunog ay E, yung kasunod na salita na idudugtong mo, gagawin natin siyang E. Pero pag hindi tunog E, yung usual, yung E. Nakukuha? Nakukuha po ba yun, Brad PJ? Moises, nakukuha siya? Yung exemption, ha? Next. Ano naman sa Spanish ang or? O. Sa Tagalog, O. So, O rin siya sa Spanish. Ginagamit kapag meron kang pagpipilian or choices. For example, cafe o té. Coffee or tea. Vienes hoy o mañana. Darating ka ba ngayon o bukas? Estudias o trabajas? So, self-explanatory. Dito naman tayo magkakaiba. Magiging U kapag ang idurugtong mo na choice or palabra ay may tunog na O. O or H-O. O. Por ejemplo, Madrid, U, Oslo. Oslo ay capital ng Norway, di ba? So, hindi siya Madrid o Oslo. Ayaw nga ng mga Latino or Espanyol na magkarugtong yung O. Ayun. So, gusto nila U. Gusto nilang paartihin. So, Madrid, U, Oslo. 7 u 8. Hindi 7 o 8. 7 u 8. Uno u otro. Mujer u hombre. Minutos u oras. So again, kapag ang susunod na salita ay may tunog o nagsisimula sa O or H-O, magiging U ang O pag ang gusto mong sabihin ay or. Kuha? Next. Pero. Pero. Or but sa English. Pero rin naman yan sa Tagalog, di ba? Ginagamit kapag may contrast. For example, quiero ir, pero estoy cansado. Gusto kong pumunta, pero pagod ako. Es caro, pero bueno. It's expensive, but good. Me gusta, pero no tengo dinero. So, nagpapakita ng contrast. Another term for pero, I think familiar na rin kayo dito, baka nababasa nyo na rin ito sa mga libro, lalo na yung mga makalumang libro, or even in the Bible, ginagamit ito, mas. Pansinin niyo na yung mas ay walang accent mark, kasi pag nilagyan mo yan ng accent mark, ang meaning niya nan ay more. 'Di ba? So, mas na walang accent mark, same meaning siya ng pero formal. Mababasa mo siya sa mga sinaunang sulatin o literary books. Por ejemplo, es difícil, mas posible. Sa ngayon, hoy en día, nowadays, syempre sasabihin natin yan as es difícil pero posible. Pero sa mga sinaunang panahon, no, dati, no, panahon ng ating abuelos, bisabuelos, ginagamit nila yung mas. Es difícil, mas posible. Soy joven, mas no soy ingenuo. Ingenuo ay naive. Bihira, etong mas mababasa mo yan sa mga libro, pero bihira siya sa everyday conversation. Now, kapag negative ang pangungusap, o saya kapag may no sa unahan, ginagamit natin ang sino or sino ke para magpakita ng contrast. Okay? Por ejemplo, yung sino, ang sinusundan niyan ay noun. Por ejemplo, no es alto, sino bajo. Hindi siya matangkad, kundi maliit. Kasi sinimulan natin sa no es alto, so gagamitin natin yung sino dahil negative yung pangungusap.
Kumbaga sa Tagalog, ang translation niyan ay kundi. Hindi siya matangkad, kundi pandak or maliit. No quiero café, sino te. So ginagamit natin yung sino kapag may no sa unahan or negative. Kasi kukontrahin natin yung negative, so sino ang ilalagay natin. Ngayon, yung sino, ginagamit yan pag ang kasunod ay adjective or noun. O, no es alto, sino bajo. Yung bajo ay adjective, pang-uri. No quiero café, sino te, yung te ay noun. Kapag naman verb ang kinokontra mo, verb ang kasunod, sino que, lalagyan mo ng que. Por ejemplo, no vine a jugar, sino que vine a estudiar. Hindi ako pumunta para maglaro, kundi pumunta ako para mag-aral. Sino que, kasi ang susunod ay vine, preterit ng venir, to come, verb. No trabaja, sino que estudia. Hindi siya nagtatrabaho, kundi nag-aaral siya. Okay? Mali yung quiero café, sino te. Kasi yung quiero café, sino te, positive yan, wala namang no yan sa unahan. So dapat quiero café, no quiero café, sino te. Dapat may no kung gagamitin mo yung sino. Clear? Clear po ba yan? Okay? And last conjugation and last conjunction ni. Yan ay neither nor. Ginagamit yan sa double negative. For example, may sinabi ka na no, tapos yung kasunod rin ay no rin siya. Wala kang kinokontra. For example, hindi siya kumakain ni umiinom. So, sa Tagalog, ginagamit rin natin yan ni eh. No come ni bebe. Ibig sabihin, yung dalawang action, hindi niya ginagawa. No habla ni escucha. Mali yung no habla o escucha. Ako, guilty ako dyan, minsan. Kapag sinimulan ko ng no, pareho namang negative yung sasabihin ko, pero pinagdudugtong ko siya gamit ang o. Mali yun. So, no come ni bebe. Pag yung mga action na magkasunod ay parehong no, ni ang idudugtong mo. No habla ni escucha, no tengo dinero ni tiempo. Wala akong pera ni panahon. So kasi yung wala akong pera at wala rin akong panahon. So yung ni ang gagamitin ko, hindi o. Okay? Or hindi i. No tengo dinero ni tiempo. Sa formal sentences o sa mga libro, may mga mababasa rin kayo na instead of no, ang ginagamit nila ay ni sa unahan. So instead of saying no Juan ni Maria vinieron, mas ginagamit nila yung ni Juan ni Maria vinieron. So normal ang double negative sa Spanish. Okay? ¿Entienden? Sige nga, practicing nga natin. Examen o vamos a probar su conocimiento, las conjunciones. Instrucciones. Completa cada oración con la conjunción coordinante correcta. So, lagyan lang natin kung i, e, o, u, pero, mas, sino que, ni. I'll give you 5 minutes. Okay, sagutan na natin. Sige. Number 1. Oh. Hablo español, blanco, inglés muy bien. ¿Mm? Inglés. ¿Mm? Inglés. Hablo español e inglés. Okay, la respuesta correcta es E. Kasi, di ba, yung kasunod, I, Ingles. So, magiging E, yung I. E, Ingles. Número 2, ¿prefieres comer ahora? Blanco, 8 minutos después. Oh. ¿Prefieres comer ahora? 8 minutos después. Anong sagot? Kasi yung susunod ay O. U8. 3, no es mi hermano, blank, mi primo. Sino? Ni. Sino? Sino? Pala.
Oh, kasi hindi ko siya kapatid na lalaki, kundi Kundi. pinsan ko Kapatid. siya. Kasi Lumipat pala. may no sa unahan. 4, para la Ah. clase necesito aguja, blank, hilo. I. I. Oh, Mas. hilo. Mas. Hilo. Mas. Ay. Hilo. Linggo pa pala yun. Iilo. Ilo. Hilo. Hilo. Ilo. Ang kasunod ka ay ilo. So, 'di ba, pag kasunod ay i, magiging yung letter Y, 'di ba? Hindi siya pero kasi para sa klase kailangan ko ng karayom at sinulid. Hindi ko naman sinabing karayom pero sinulid at sinulid. Okay? Hilo. 5, es un examen difícil, Pero. blank, posible de Pero. aprobar. Mas. O, Mas. usa la forma formal. May open close parenthesis. So, más. Okay. 6, Tiyak. en el jardín hay tierra, Mas. blank, hierba. E. Hmm? I. Ang tamang sagot, I. Kasi bagamat I. nagsisimula siya sa HI, yung yerba, grass, ang tunog niya ay ye, hindi siya I. So, Oo nga pala. I, yerba, exemption siya. 7, quieres té, blank, manzanilla. Kereste. Manzanilla. O. Ano yung manzanilla? Ano ba yun? Tina Mansana. Ano? Manzana. Parang te. Parang te din siya. Mansan, ano po? Té na manzana. Mga plus po. Chamomile tea. Chamomile. Diba? Yung parang bulaklak na nagpapakalma. Hindi manzana, apple yun eh. Okay. 8, no tengo tiempo, blank, dinero para viajar. I. Pero. No tengo tiempo, Ni. Ay, nga pala. Ni. dinero. Kasi kung itatranslate mo yan, Percy, wala akong panahon ni pera para magbiyahe. Para bumiyahe. Ayun. O para bumiyahe. 9, es una cuestión de limpieza, blank, higiene. Perfecto. Muy bien. 10, no estamos cansados, blank, tenemos mucho sueño. Ni. Sino Ni. Sino ke? Pero. Sino ke? Tama. Sino que tenemos mucho sueño. Sino que kasi yung susunod ay tener, diba? Tenemos verb. May no. 11, la conferencia trata sobre la historia, blank, importancia del idioma. I. Y. Parang binigyan niyo ako multiple choice ha. Okay. 12. Es una mujer, blank, un hombre, quien llama. O. Ang tamang sagot ay O. Es una mujer o un hombre quien llama. Pero pag sinabi kong es una mujer u hombre quien llama. Kaso may un kasi, 'di ba? Yung un. So ang tamang sagot ay I. Okay? Kuha? Okay, 13. No quiero kape. Sino? Okay, no Sino? quiero café, Sino? sino un vaso de agua fresca. 14. El postre lleva azúcar, blank, hielo picado. Sugar, blank, crushed ice. I. N. I. Mhm. And. Okay, the correct answer, E.
I. Yes. I. I. Y. Mm. Correct daw. Okay. Next. Tente llamar. Intenté llamarte, blank no tenía señal en el teléfono. Pero. Pero. Okay, the correct answer is pero. So ito yung mga sagot. Pakibasa nga. Hablo español e inglés muy bien. ¿Prefieres comer ahora u 8 minutos después? No es mi hermano, sino mi primo. Para la clase necesito aguja e hilo. Mhm. Es un examen difícil, más posible de aprobar. Mhm. En el jardín hay tierra y hierba. ¿Quieres té o Mhm. manzanilla? Mhm. No tengo tiempo ni dinero para viajar. Mhm. Es una cuestión de limpieza y higiene. No E. estamos Again. Es una cuestión de limpieza e higiene. e higiene. Es Higiene. un higiene. Tama Mhm. ba? Eh, Higiene. Hygiene. Higiene. Higiene. May H sound yan. Okay, next. No, no estamos cansados, sino que tenemos mucho sueño. La conferencia trata sobre la historia y importancia del idioma. Mhm. ¿Es, es una mujer o Yan. O un hombre es una quien llama. mujer o un hombre quien llama? No quiero café, sino un vaso de agua fresca. Mhm. El postre lleva azúcar y Azúcar. hielo. Azúcar. El postre lleva azúcar y hielo. Pecado. Okay. Intenté llamarte, pero no tenía señal en el teléfono. Mhm. Muy bien.